Nagsisimula ang kabanatang ito sa nayon ng mga pasilyo kung saan nagsisikap makarating sa kanilang patutunguhan ang lahat ng mga naglalakbay na mga ngalakal. Ang ilan sa mga hindi gaanong mapalad ay napukaw ang pansin ni Scarem, na sinisikap niyang ibenta sa kanila ang ilang mga gamit mula sa labas ng tore. Sa pagkakataong ito, isang metal na lalagyan ang kanyang ibinebenta na sinasabi na mayroong preservation magic, kaya maaari nitong pangalagaan ang pagkain ng matagal. Tinanong niya ang mga walang kamalay-malay na mga ngalakal kung ano ang kanilang palagay dito, ngunit hindi sila interesado dito dahil hindi maganda ang hitsura para sa kanila. Ngunit sa sandaling iyon, dumating si Meryl at hinawakan ang dalawang mga ngalakal na aso. Sinimulan niyang sabihin na kung hindi nila mabibili ang mga bagay na ito, sasaktan siya ng kanyang ama, si Scarem, kaya dapat nilang bilhin ito para maligtas siya. Biglang nagduda ang mga ngalakal ng aso na ang goblin ay ama ng pusa, at sinasaktan pa ito. Ngunit sinabi sa kanila ng naguguluhang si Scarem na ang kanyang ampon na anak ay mahilig magbiro, habang tinitiyak niya sa kanila na hindi niya ito sinasaktan. Hindi itinanggi ni Meryl ang pahayag na iyon at sa halip ay nagsimulang tumingin ng malambing sa mga ngalakal, tinatanong kung bibilihin nila ito para sa kanya. Ang dalawang mga ngalakal ng aso ay naging mga beta simps na hindi makalaban sa mga alindog ni Meryl, at sa huli, bumili sila ng maraming lalagyan. Kumaway si Meryl sa kanila habang masayang nagpatuloy ang mga handgal na ito sa kanilang paglalakbay. Nang malayo na sila, nagsimulang sumigaw si Scarem sa kanya, tinatanong kung paano siya naging kanyang ama dahil hindi siya ganoon katanda. Sinabihan niya itong tumigil sa pagsasabi ng mga bagay na maaaring mapagkamalang iba, ngunit sinabi sa kanya ni Meryl na hindi na mahalaga iyon dahil naibenta na nila ang bagay. Pagkatapos ay kumuha siya ng 2 barya ng tore mula sa supot, at ibinigay ito kay Scarem bilang kanyang bahagi. Nawalan na naman siya ng pagpipigil at sinugod siya dahil sa sobrang liit ng ibinigay niyang pera, samantalang bawat lalagyan ay nabenta nila ng humigit kumulang 5 barya ng tore na kita. Sinabi lang sa kanya ni Meryl na siya ang nagbenta ng mga lalagyan, at siya ay isang kaayla-hilakbot na mga ngalakal na hindi man lang maibenta ang kanyang sariling mga gamit. Sabi ni Meryl na dapat magpasalamat si Scarem sa kanya dahil binibigyan niya ito ng bahagi kahit na wala siyang ginawa. Pagkatapos nito, lumipat siya sa pangunahing motibasyon. Paghihiganti. Tinanong niya ito kung kailan at paano siya makakaganti kay Theo kung ang lahat ng ginagawa niya ay ibenta ang mga maliliit na bagay na ito. Sinabihan siya ni Scarem na maging matyaga dahil ang lahat ng bagay ay may tamang oras. Bigla niyang napansin sina Theo at ang kanyang grupo na dumadaan sa kanila, at hinailan niya pababa si Meryl, sinabihan siyang magtago. Napasigaw siya dahil doon, at narinig ito ni Theo. Gayunpaman, nang humarap siya sa kanilang direksyon, nakatago na sina Meryl at Scarem sa likod ng ilang bar aisles. Tinanong ni Iona si Theo kung ano ang mali, at sinabi niya sa kanya na akala niya ay narinig niya ang isang pamilyar na boses. Samantala, ang goblin at ang puting pusa ay hingal na hingal at pinagpapawisan ng husto. Nang medyo nauna na si Theo, nagsimulang sumilip sila mula sa mga bar aisles, at sinabi ni Scarem na ang orange na pusa ay hindi karapat-dapat maging isang marangal. Sa kabilang banda, naiinggit at galit si Meryl na kasama pa rin niya si Iona. Mabilis na nakilala ni Scarem ang cute na hamster bilang pinuno ng Magic Tower at nagtataka si Meryl. Nang tanungin niya kung malaking tao nga ba ang maliit na hamster. Kinumpirma ni Scarem na sinasabi niyang siya ang leader ng isa sa 3 asosasyon na nagpapatakbo sa buong tore. Naiinis si Meryl dahil ngayon ay iniisip niyang wala ng paraan para makaganti siya kina Theo at Iona. Bigla niyang napansin ang iba pang kasama ni Theo, kasama na si Oren. Gayunpaman, may iba pang napansin si Scarem. Nakatuon ang tingin niya kay Piu Piu, at tinanong siya ni Meryl kung bakit siya nakatitig sa kanya ng ganoon. May kinuha si Scarem mula sa kanyang Amerikana habang ipinaliwanag niyang nakita na niya ang kuneho dati. Lumalabas na matalas ang kanyang alaala dahil nakita na nga niya ang mukha ni Piu Piu dati sa kanyang poster ng Bounty. Na inilabas ng baboy na si Greed. Itinuring siyang nawawala ni Greed, at naglagay siya ng 1,000,000 tower coins na gantimpala sa kanya. At sinabi ni Scarem na ito ang magiging kanilang golden opportunity. Samantala, pinag-uusapan din nina Theo at Iona si Piu Piu. Nagulat pa rin si Theo sa katotohanang si Piu Piu ang huling prinsesa ng Red Ribbon Kingdom.
Dahil nakarinig na siya ng mga kwento tungkol sa pagkain ng buong maharlikang pamilya ng mga Red Locusts noong pananakop. Sinabi sa kanya ni Iona na hindi kinain ang maharlikang pamilya, sa halip pinatay sila. Nagulat si Theo nang malaman ito, at gayon din si Elka. Pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag at ipaliwanag ni Iona ang kwento ng detalyado. Mga dekada na ang nakalipas. Noong pananalakay ng mga locust sa ika-55 palapag. Nandoon siya sa front lines, kasama ang iba pang malalaking tao mula sa Magic Tower. Ang Mercenary Association, at ang Wonder Merchant Association. Lahat sila ay nanatili sa Red Ribbon Kingdom upang tulungan ang mga kuneho, at tinalakay ang kanilang diskarte upang mailigtas ang maraming buhay hanggat maaari. Si Iona, na noon ay pangalawang pinuno ng Magic Association. Hinawakan ang mga isyu ng mahika, lalo na ang hadlang sa paligid ng palasyo. Nanilikha gamit ang espesyal na kapangyarihan ng Red Ribbon Kingdom, nanilikha gamit ang espesyal na kapangyarihan ng Reyna ng mga kuneho. Lahat ay nagsusumikap, at umaasa silang malapit nang matapos ang digmaan sa mga locust. Dahil hindi sila makakalusot sa hadlang. Gayunpaman, ang mga baboy sa kanila ay may iba pang plano. Sa gabi, natutulog si Iona sa isang maliit na kama na nakalagay sa ibabaw ng isang mas malaking kama. Nang bigla siyang makarinig ng malakas na ingay at nagising. Narinig niya ang mga hiyawan, at nang lumabas siya sa kanyang silid, nakita niya ang mga kuneho na tumatakbo ng mabilis. Tinanong niya sila kung ano ang nangyari, at sinabi sa kanya ng mga kuneho na gumuho ang hadlang. At ngayon ay sinakop ng mga locust ang palasyo. Agad na nag-alala si Iona sa Reyna, at tumakbo siya sa kanyang silid tulugan. Kasama ang iba pang malalaking tao ng Mercenary Association. Ang nakita nila sa silid tulugan ng hari ay ang nakakatakot na paningin ni Greed. Nakaupo sa tabi ng mga bangkay ng hari at Reyna ng kuneho. At ilang pulang locust na nakahiga sa lupa malapit dito. Lahat ay masyadong natigilan upang maproseso ang nangyayari, at kung bakit naroon si Greed. Ngunit pagkatapos ay nagsalita siya, nagkalat ng isang web ng mga kasinungalingan sa Red Ribbon Kingdom. Sinabi niya na nakalusot ang mga Red Locust sa hadlang at sinugod ang hari at ang Reyna. Inaangkin niyang nagmadali siyang iligtas sila, ngunit pagdating niya roon, malapit na silang mamatay. Ngunit may iniwan sila sa kanya na mahalaga. May hawak siyang scroll sa kanyang kamay, na ang kasulatan sa lupa ng Red Ribbon Kingdom. Nagulat ang lahat nang makita iyon, ngunit nahulaan ni Iona kung ano ang nangyayari bago pa man ang iba. Tumakbo siya palabas ng kwarto ng mabilis habang si Greed sinabi sa iba na iniwan sa kanya ng hari at Reyna ang kaharian at ang prinsesa. Kumilos siya tulad ng sinusubukan niyang manalo ng Oscar para sa pinakamasamang aktor at sinabing gagawin niya ang kanyang makakaya upang kunin ang mabigat na responsibilidad ng pag-aalaga sa Red Ribbon Kingdom. Isang itim na mandirigmang kuneho. Ang tumayo laban kay Greed, sinabi sa kanya na tumigil sa pagsisinungaling, dahil ang hari at Reyna ay hindi kailanman ibibigay ang kaharian sa isang taong hindi man lang kuneho. Hindi nagustuhan ng mga bantay ng baboy ni Greed ang kritisismong ito. At agad nilang pinabagsak ang kuneho sa sahig. Nagulat ang lahat sa ganito, at kahit na nag-aalala sila sa itim na kuneho. At sa ginagawa ni Greed, hindi sila nagsalita. Hindi man lang itinago ng baboy ang kanyang masasamang hangarin. At tinanong kung may iba pa bang may sasabihin. Walang nang ahas magsalita sa takot sa mga mabangis na baboy. At ang kontrol ni Greed sa kaharian ay pinatibay ng kanilang kawalan ng aksyon. Pagkatapos ay nanggigigil niyang tinanong sila sa kinaroroonan ng prinsesa. Ngunit salamat sa Diyos, iniligtas na siya ni Iona sa pagkahulog sa kamay ng baboy. Kinuha niya ang batang si Pio Pio at tumakbo palayo. Dahil alam niyang puno ng butas ang kwento ni Greed. Hindi maaaring makapasok ang mga tipaklong sa pamamagitan ng hadlang bago hamina ang Reyna. At sigurado siya na si Greed ang nasa likod nito. Tinapos niya ang pagkukwento ng nakaraan kay Theo at pagkatapos ay ipinaliwanag na ang kasulatan sa lupa ay siniyasat gamit ang kapangyarihan ng maharlikang pamilya ng kuneho, at dapat ay pinlano ni Greed na maging tagapag-alaga ni Pio Pio. At pagkatapos ay manipulahin ang kaharian. Hindi kuneho si Greed, sabi niya na pagkatapos ng pagkamatay ng hari at Reyna, giniba ng mga tipaklong ang buong kaharian.
Salamat sa Diyos, nakipag-ugnayan ang tagapamahala ng tore sa oras at iniligtas ang ika-55 palapag mula sa pagiging ganap na pagkawasak. Nawala ang mga pulang tipaklong dahil doon. Kinuha ni Greed ang kontrol sa ika-55 palapag sa ilalim ng pagkukunwari ng kasulatan sa lupa na hindi man lang bukas. Isinumpa ni Iona ang kasuklam-suklam na baboy at sinabi ni Theo na hindi niya alam na ganito kasama si Greed. Gayunpaman, nagtataka siya kung paano pa rin makakapagpanggap bilang may-ari ng lupa si Greed kung hindi niya mabuksan ang kasulatan ng lupa. Ibig sabihin nito, hindi siya opisyal na hinirang bilang may-ari ng lupa at dapat na may gumawa na ng aksyon laban sa kanya. Sinabi ni Iona na tiyak na ginamit ni Greed ang impluensya niya sa Wandering Merchant Association at sa Mercenary Association. Ipinaliwanag niya na may natatanging kakayahan siya na mapapanig sa kanya ang mga tao gamit ang kapangyarihan ng pera. Kamakailan lamang, naglagay pa nga siya ng gantimpala kay Pio Pio dahil nasa edad na siya kung saan maaari na siyang opisyal na maging reyna ng Red Ribbon Kingdom. Naiintindihan na ni Theo ang lahat at tinanong niya si Iona kung gusto niyang makilala ni Sejen si Pio Pio dahil may kinalaman ito dito. Tinutukoy ni Iona na gusto niyang ilagay si Pio Pio sa pangangalaga mismo ng dakilang itim na dragon at pagkatapos ay itayong muli nila ang Red Ribbon Kingdom. Samantala, may nangyayari pa sa ikalawang palapag ng tore. Dalawang baguhan na mangangaso ang papunta sa kagubatan at tinanong ng isa sa kanila ang isa pa kung totoo na madali silang makaka-level up sa lugar na pupuntahan nila. Sinabi sa kanya ng ibang lalaki na tiyak siya dahil ang ina niya ang kumuha nito na unang klase na impormasyon mula mismo sa Hunter Association. Hindi naniniwala sa kanya ang unang lalaki dahil ang ideya ng pagbibigay ng isang bagay sa Hunter Association ay isang kasinungalingan. Sinabi sa kanya ng ibang lalaki na tiyak siya dahil ang ideya ng pagbibigay ng pera sa isang tao bilang kapalit sa pag-level up ay hindi mukhang lihay-timo. Ngunit pagkatapos, bigla silang nakaharap sa isang lalaki na naghihintay sa kanila. Binati sila ng lalaki at nagpakilala bilang Harrison, isang level coordinator. Talagang nasasabik ang unang lalaki na marinig yun, at tinanong siya ng kaibigan niya kung sa wakas ay naniniwala na siya sa sinabi niya. Sinabi sa kanila ni Harrison na nakagawa na ng appointment ang ina ng ikalawang lalaki para sa kanila, kaya handa na silang magsilbi sa kanila. Pagkatapos ay dinala niya ang dalawang bata sa kanilang patutunguhan. Isang malawak na bukid na punong-puno ng kakaibang, hayop na mga bulaklak. Hindi mapigil ng mga bata ang mapanganga sa tagpong ito, at binabati sila ni Harrison sa Gagel XP Farm. Sinabi niya sa kanila na ang monster plant na nakikita nila ngayon ay pinadami ng kanilang kumpanya, at marami silang nagparami nito upang ang mga baguhan na hunter ay mabilis na lumakas sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila. Gumalaw si Summer at kumuha siya ng kutsilyo, sinasabing sa ngayon ay limitado lamang ang serbisyong ito sa piling mga VIP. Pagkatapos ay pinutol niya ang isang bulaklak na halimaw, ipinakikita na makakakuha sila ng 33 XP sa pagpatay nito. Sinabi niya na sa bawat square foot ng bukid ay may 4 na halimaw. At tinanong ang mga bata kung magkano ang gustong ipuhunan sa kanilang pagsasanay. At nagkatinginan ang dalawang spoiled na mayayamang bata bago binuksan ang kanilang mga pitaka. Sa wakas, di nagtagal, sinunog nila ang bukid gamit ang gasolina. Tumawa sila ng parang mga baliw dahil mabilis silang lumalakas sa pamamagitan ng pagsisimulan ng isang maliit na apoy sa bukid. Nagbabayad sila ng 1,000,000 won bawat square foot ng lupa. Ngunit hindi naman ito masyadong malaki para sa mga mayayamang batang tulad nila, at patuloy silang lumalakas. At dito nagtatapos ang chapter na ito.